Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samantha. Nakatira dito sa lalawigan ng Cotabato at ang edad ko po ngayon ay 29 na. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwentong katatakutan na ibinabahagi ng inyong mga sender na sumusubaybay sa inyong YouTube channel. Kaya naman, nainganyo rin akong ibahagi ang karanasan ng aking lolo nang minsang mapadpad sila ng mga kasamahan niya sa trabaho sa isang liblib na bundok ng pugad ng mga aswang. Siya nga po pala, Kuya Bari. Itago niyo na lang po sa pangalang Limuel ang aking lolo. Dahil ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa totoo niyang karanasan. At ang mga taong aking mababanggit sa kwento ay buhay pa po magpasa hanggang ngayon. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1965 at itong mga panahong ito ay binata pa lang si Lolo Limuel. Isang araw, maaga pa lang ay pumunta na sa kanilang bahay ang katrabaho ni Lolo Limuel na si Saldi. May bit-bit itong mga gamit na gagamitin nila sa panggagapas ng mga kahoy sa liblib na bundok. "Uy pre, ang aga mo yata ah. Halika, pasok ka." Wika ni Lolo at agad na pinapasok ang kanyang kaibigang si Saldi. "Oo Sityong kasi ang bilin niya sa akin kagabi. Agahan daw natin pumunta sa bahay nila kasi maaga tayong gagayak papuntang bundok." Tugon nito. "Ha? Bakit mukhang napakaaga naman? Malayo ba yung pupuntahan natin?" Tanong niya dito. "Naku, sa totoo lang hindi ko alam. Siguro baka malayo nga yung pupuntahan nating bundok." Ani nito. Hindi na inubos ni Lolo ang kanyang kape at agad na siyang naghanda ng mga gamit. Pagkatapos ay pumunta na sila sa bahay ni Mang Estong. Pagkarating nila sa bahay ni Mang Estong ay nakagayak na ang lahat ng mga bibit-bitin at naroroon na rin ang iba pa nilang kasamahan. Kung kaya lumarga na sila patungo sa kabundukan. Lumipas ang ilang oras ay natanaw na nila ang sinasabi ni Mang Estong na mga naglalakihang puno. Ngunit bago pa nila marating iyon ay may natanaw silang mga kabahayang gawa sa anahaw ang bubungan at ang dingding naman ay gawa sa amakan na may mga silong na ang taas ay tansya ni Lolo ay nasa 2 metro. Wow! Hindi ko lubos maisip na may naninirahan pala dito kahit sa ganitong kaliblib na lugar. Pahangang wika ni Mario, isa sa mga kasamahan ito ni Lolo. Maging si Lolo Limuel man ay hindi rin siya makapaniwalang may mga nanirahan pala sa ganoong lugar na animoy isang pugad. Kaya napapaisip at napatanong siya sa kanyang sarili kung papaano namumuhay ang mga taong iyon sa liblib na lugar. Gayong sobrang napakalayo na iyon sa kanilang baryo. Anya pa, habang naglalakad na umano sila papalapit sa mga kabahayan, ay nakita nilang nakatitig lang sa kanila ang mga taong nakasilip sa loob ng bahay. At noong tuluyan na silang makarating sa kabahayan ay may sumalubong sa kanilang isang matandang lalaki. Para raw ermitanyo ang matanda dahil sa napakahaba nitong balbas na kulay puti na umabot pa umano iyon hanggang sa may tiyan niya. "Mga kasama, magsilabas kayo riyan at may mga panauhin tayong naririto.
Tawag ng matandang lalaki sa mga taong nakasilip lamang sa may bintana ng bahay. Mabilis na nagsipulasan palabas ang mga taong nakabahag noong marinig ng mga ito na tinatawag sila ng matanda. Ang kwento pa nga ni Lolo sa akin, marahil daw ay iyong matanda ang namumuno sa kanilang lugar. Kung kaya sa isang sabi lang nito ay nakikinig na kaagad ang lahat. Makikiraan lang po sana kami, Tatang. May tatrabahuin lang po kami doon sa bandang unahan. Pagpapaalam ni Mang Estong sa matanda. Ganun ba? O siya, sige, dumaan na kayo. Sagot ng matanda. Kaagad na silang nakiraan at lumakad na upang makapag-umpisa ng maggapas ng kahoy. Noong nakikiraan na raw sila sa mga taong nag-uumpukan at tuluyan ng nakalagpas, napansin ni Lolo Lemuel na tila matalim kung tumitig sa kanila ang mga tao, kaya minabuti daw niyang maglakad ng mabilis. Ilang sandali pa ay nakarating na sila, kung kaya't nag-umpisa na sila kaagad magputol ng mga kahoy. Ayon daw kay Lolo, sumunod raw sa kanila ang matandang lalaki at panay ang kausap nito kay Manong Estong. Makalipas ang ilang oras ay naging abala na sila sa paggagapas ng mga puno. Kung kaya hindi na nila namamalayang pang magdidilim na pala. Itigil nyo na yan. Magtatakip silim na. Magpahinga na kayo para maya-maya uuwi na tayo. Utos sa kanila ni Mang Estong. Narinig ni Lolo na kinausap si Mang Estong ng matanda at nagsabi ang matanda na sa kanila na raw sila maghapunan bago bumaba ng bundok dahil nagpaluto raw ito ng pagkain. Ay naku po, wag na po, Tatang. Nakakaya naman po sa inyo, nakakaabala pa po kami. Nahihiyang wika ni Mang Estong. Subalit kahit anong tanggi ni Mang Estong ay makulit talaga ang matanda. Kung kaya wala na silang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon sa gusto ng matanda. Matapos nilang iligpit ang mga gamit ay binitbit na nila iyon at agad na sumunod sa matanda. Pagkarating daw nila sa kabahayan ay pinaupo na sila ng matanda sa mahabang lamesa na napapagitnaan daw ng mga kubo at hinainan sila ng pagkain. Dahil na rin sa pagod at gutom ay kaagad nang nilantakan ng mga kasamahan ni Lolo ang hinaing pagkain. Samantalang si Mang Estong naman ay napansin raw ni Lolo na tinititigan nitong mabuti ang pagkain na hinain sa kanila. Mang Estong, sumandok na po kayo ng pagkain. Paanyaya ni Lolo kay Mang Estong at iniabot niya umano ang baon ng niyog na nagsilbing plato. Akmang kukuha na raw sana si Lolo at si Saldi ng pagkain. Subalit pinigilan sila ni Mang Estong at sumenyas itong wag na silang kumuha. Kaya napakunot-noo si Lolo at tinanong si Mang Estong. Mang Estong, bakit po? Tanong niya dito. Tigilan niyong kumain. Hindi niyo ba nahahalata kung bakit ang bait ng mga tao dito? Gayong ngayon lang naman tayo nila nakita, di ba? Sambit nito sa kanila. Napatigil namang bigla sa pagkain ang iba pang kasamahan nila at saka inilibot ang kanilang mga paningin sa paligid. Napuna naman nilang naging abala na bigla ang mga tao roon at kanya-kanya na raw sa pagtingas ng apoy.
Anong ibig niyong sabihin, Mang Estong? Tanong pa ni Lolo dito. Sandali umanong tumingin-tingin sa paligid si Mang Estong at saka mabilis itong nag-usal ng orasyon at agad na iniihip iyon sa pagkaing nakahain sa harapan nila. Noong matapos usalan ni Mang Estong ang pagkain, ay hindi na napigilang masuka umano ng mga kasamahan ni Lolo. Sa kadahilanang may mga bulating malalaki at mga uod ang hinain sa kanila. At iyong sabaw na nakita ni Lolo ay preskong dugo umano. Subalit ang hindi alam ni Lolo ay kung dugo ba iyon ng hayop o kaninong dugo iyon nang galing. Lintik na! Magmadali kayong tumayo dyan. Nandito tayo sa pugad ng mga aswang. Bulalas ni Mang Estong. Kaya walang ano-ano ay agad na nagpulasan silang tumakbo papalayo. Subalit narinig ni Lolo ang malakas na sigaw ng matanda. Kung kaya napalingon siya at noong lingunin daw niya ang pinanggalingan nila ay nakita ni Lolo na hinahabol na sila ng mga tao at may sibat na hawak ang mga ito. Kaya naman mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo para lang makalayo sa pugad ng mga aswang. Madilim na ng mga sandaling iyon kaya hindi na nila alam kung saan sila dadaan. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sumunod kayo sa akin, sigaw ni Mang Estong. Kaya sinunod naman nila ang sinabi nito. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng mga pag-alulong ng aso at angil ng mga baboy. At mas nakakapangilabot pa ay nakarinig na sila umano ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak na sinabayan pa ng huni ng wakwak. Sumigaw naman si Mang Estong na bilisan na lang nila ang kanilang pagtakbo at huwag nang tangkain pang lumingon. Maya-maya pa ay bigla silang napahinto lahat dahil may malaking asong nagbabagang mga mata ang biglang humarang sa kanilang dinaraanan. Pumunta kami dito para magtrabaho, hindi para biktimahin kayo. Ngayon, kung ayaw mong patayin kita, paraanin mo kami. Sigaw ni Mang Estong sa nilalang na umaangil. Kung naramdaman ko lang kanina nung una tayong nagharap ng mga aswang kayo, baka napatay ko na kayo. Subalit magaling kayong magtago ng katauhan. Kaya ngayon, ang hinihiling ko lang sa iyo, paraanin mo kami ng maayos tatang nang sa ganoon ay walang mamatay sa mga kalahi mo. Galit na sambit pa ni Mang Estong habang bumubuka-buka ang bibig nito at may binabanggit na salitang hindi nila maintindihan. Nagulat pa bigla si Lolo dahil tila maamong tuta na ang mga asong mabangis na humarang sa kanila at dahan-dahan ay itong umatras at tumakbong papalayo. Noong nawala na ang mga aso ay ipinagpatuloy na nila ang pagtakbo pababa ng bundok. Ligtas naman silang nakarating sa baryo at doon lang nalaman ni Lolo na isa palang albularyo at antingero pala si Mang Estong. Kung kaya ganoon na lang ang takot ng mga aswang sa kanya. Sinabi pa ni Mang Estong na nilagyan umano ng sabulag ng mga aswang iyong pagkain inihain sa kanila. Subalit naramdaman nitong may tinatago sa kanila ang mga taong nag-asikaso sa kanila. Kaya magmula po noon, Kuya Bari, ay hinayaan na lang nila ang mga kahoy nilang pinutol at hindi na nila ito binalikan pa dahil
minsang muntik na silang mapahamak doon sa pugad ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Samantha. Isang mapagpalang araw na pagbati sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie. Tubong San Jose del Monte, Bulacan. At ang edad ko po ngayon ay 29 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama noong minsang mapadpad sila sa purok ng mga aswang. Kasama ang kanyang mga kaibigang sina Isaac, Simon at Marlon. At ang nobya ni Marlon na kasalukuyang buntis na pala ng mga panahong iyon na si Emily. Hindi ko na po babanggitin pa ang purok kung saan naganap ang mga pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, sapagkat ayon sa aking ama ay wala na umano roon ang mga dating naninirahan noong minsang nakibalita silang magkakaibigan sa kalapit baryo ng purok na iyon. Naganap po umano ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, dekada 70, at noong mga panahong iyon ay nagbibinata pa lamang ang aking ama at palagi siyang kasakasama ng kanyang matalik na kaibigang si Marlon kahit saan man sila magpunta. Si Marlon po, Kuya Bari, ay 18 na umano ng mga panahong iyon ayon sa aking ama. Bali ganito po ang kwento ng aking ama, Kuya Bari. Isang araw, noong nag-iisip raw silang magkakaibigang kung tutuloy nga ba sila sa binabalak nilang magtungo sa baryo kung saan may paliga ng basketball upang manood umano sila ng pa-contest ng barangay captain. Dahil sa isa sa mga kamag-anak ng kaibigan niyang si Marlon ang sasali sa liga ng basketball, kaya nais raw nitong suportahan iyon at inaya silang magkakaibigang sumama dito. Sige na mga tol, samahan niyo naman akong pumunta dun sa baryo, dun sa magpapaliga ng basketball. Gusto ko lang kasing suportahan yung pinsang ko kasi dun paligsahan talaga yun . Nangako kasi ako sa kanya . Panunuyong wika ni Marlon. Tsaka mamayang hapon na yun mga pare. Pangulit na wika ni Marlon sa aking amang si Carlos. Sige, sasamahan ka namin pumunta doon. Manahimik ka lang. Sagot ng aking ama dahil nakukulitan na raw siya sa kanyang kaibigan. O paano? O di magkita-kita na lang tayo mamayang hapon . Dito na lang tayo magkikita sa bahay ni paring Carlos para sabay-sabay tayong pumunta doon. Suwestyon ni Marlon sa kanila. Oo na, sige na. Basta kita-kita na lang tayo mamaya, dito mamayang hapon. Natatawang saad ni Simon. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagkanya-kanya ng uwi ang mga kaibigan ng aking ama. Habang siya naman ay sinusubukang magpaalam sa kanyang mga magulang kung maaari ba siyang sumama sa kanyang mga kaibigan mamayang hapon upang manood nga ng liga ng basketball. At di naglaon ay pumayag naman ang kanyang mga magulang na sumama siya dahil malaki naman ang tiwala ng mga ito sa kanyang kaibigang si Marlon. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, Kuya Bari, matalik na kaibigan rin kasi ni Lola Amanda ang ina ni Marlon. Kung kaya tiwalang-tiwala ito sa kaibigan ng aking ama. Ngunit mahigpit na kabilin-bilinan ng kanyang ina na wag siyang makikipag-usap o sumama sa mga tao sa baryong iyon, maliban na lang kung kakilala niya. Dahil sa malapit lang umano ang purok ng mga aswang doon,
at baka isa sa mga makakasalamuhan nila ay nakatira sa purok ng mga aswang. Mas mabuti na iyong nag-iingat para walang mangyaring masama sa kanya. Kinahaponan nga'y 5:00 pa lang ng hapon ay nandoon na ang mga kaibigan ng aking ama at tanging ang kanyang matalik na kaibigang Marlon na lang ang kulang sa kanila upang makaalis na. Ano na? Bakit wala pa si Marlon? Ang sabi pa naman niya maaga siyang pupunta dito. Reklamo ni Isaac. Nako, ewan ko ba dun? Ang sabi nga niya sa akin maaga daw tayo magkikita dito. Tapos siya pala itong nahuling pupunta. Anya ni Simon. Ay nako, hintayin na lang natin siya, baka may ginagawa lang yun kaya natagalan. Wika ng aking ama. Subalit, sumapit na ang 6:00 ng gabi ay hindi pa rin dumarating si Marlon. Kung kaya nagmamaktol na ang mga kaibigan ng aking ama at akmang susunduin na lang sana si Marlon sa bahay nito. Noong naglalakad na sila ay nasipat nila ang kanilang kaibigang si Marlon na naglalakad na patungo sa kinaroroonan nila, kasama nito ang nobyang si Emily. Mga tol, sorry, pasensya na. Natagal lang kaming makarating ng nobya ko. Paano kasi ang tagal pumayag ng ama ni Emily? Kung di ko pa inarangkadaang hilutin ang butsi noon, hindi pa papayagan si Emily. Paghingi ng paumanhin ni Marlon sa aking ama at sa kanyang mga kaibigan. Naku, walang problema, ayos lang yun. Tara na, baka gabihin pa tayo sa daanan. Anya ng aking ama. Kaagad naman silang lumakad patungo sa baryo kung saan gaganapin ang liga ng basketball. Makalipas nga ang ilang oras na lakaran ay tuluyan na nilang narating ang baryo kung saan gaganapin ang basketball. Sa bungad pa lang ng baryong iyon ay nakikita na nilang magkakaibigan ang mga taong naglalakad rin kasabayan nilang papunta sa malawak na plaza kung saan gaganapin ang liga. Ayon sa aking ama, Kuya Bari, habang naglalakad umano silang magkakaibigan, ay napansin ng aking ama ang isang matandang lalaking tila matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan na may kasamang kulay itim na asong patpatin at animoy galisin na walang nagmamay-ari noon. Nakaramdam ng kaba sa dibdib ang aking ama ng mga sandaling iyon. Kung kaya agaran na siyang naglakad papalapit kina Marlon at nagkunwaring nakikipag-usap, ngunit pasipat-sipat niyang tinitingnan ang matandang lalaking kanina pa nakasunod sa kanila. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaramdam ng pagkaihi ang nobya ni Marlon. Kaya nakiusap ang mga ito na samahan muna sila upang maghanap ng banyo. Sumunod naman silang magkakaibigan at tumulong na ring maghanap ng banyo para makapagbanyo na ang nobya ni Marlon. Sa kahahanap nilang magkakaibigan ay hindi na nila namalayang napapalayo na pala sila sa maraming tao. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. At noong matitigan naman ng aking ama ang matandang lalaki, ay namukaan niya ang matanda. Naku, teka, siya yung matandang lalaki kanina, yung sumusunod sa amin. Pero nasa na yung aso niya? Tanong ng aking ama sa kanyang isipan. At bahagya pang hinagilap kung nasaan na ang asong patpatin na kasakasama ng matanda kanina. Pagkalapit sa kanila ng matanda ay may naamoy silang malansa at napakabaho na animoy patay na daga. Kaya para hindi siya mahalata
ay nagkunwari siyang nangangamot sa ilong at palihim na dumudura ng laway sa lupa. "Anong kailangan niyo mga iho?" tanong ng matanda sa kanila. Sinabi naman ni Marlon na naghahanap sila ng palikuran dahil naiihi ang kanyang nobya at kanina pa silang walang makitang palikuran. Sinabi naman ng matanda na may palikuran umano sila, kaya maaaring doon na lang magbanyo ang kanyang nobya. "Ay talaga po? Naku, maraming salamat po. Mabuti na lang at may nagmagandang loob sa atin na magpagamit ng palikuran," wika ni Emily at kaagad na silang sumama sa matanda. Noong sumunod na sila sa matanda ay napansin niyang papunta na sila sa liblib na daanan at sa di kalayuan ay may natanaw silang tila ba isang purok. Sa kadahilanang nasisinagan iyon ng buwan, kung kaya't kitang-kita nila ang mga taong nakatanaw sa kanilang pinanggalingan at tila ba ay nag-aabang ang mga ito. Iho, buntis itong kasama mong babae tanong ng matanda kay Marlon. Ho? Nobya ko po siya, tatang. Teka po, paano niyong nalamang buntis ang nobya ko? Gulat na tanong ni Marlon. Ayon pa nga sa aking ama, Kuya Barry, hindi nila alam na magkakaibigan kung papaano nalaman ng matanda na buntis ang nobya ni Marlon. Gayong 3 buwang buntis pa lamang iyon at hindi pa halata ang tiyan ni Emily. Kaya takang-taka talaga sila kung papaano nalaman ito ng matanda. Hanggang sa biglang kinutuban ng aking ama sapagkat naramdaman niyang kanina pa umiinit ang medalyong suot-suot niya at napapaso na ang kanyang dibdib. Huwag na kaya tayong tumuloy. Maghanap na lang tayo ng ibang banyo. Malayo na kasi tayo sa mga tao wika ng aking ama dahil kakaiba na talaga ang kutob niya at tila ba may panganib na nag-aabang sa kanila kapag nakaapak pa sila sa purok na iyon. Ang buong akala ng aking ama ay siya lamang ang nakaramdam ng ganoon. Subalit ganoon rin pala ang nararamdaman ng aking mga kaibigan at maging si Emily. Kung kaya nagsuwestyon sila sa matanda na hindi na sila tutuloy at sinabi ni Emily na hindi na siya naiihi. Akmang maglalakad na sana sila pabalik sa maraming tao ay nagulat na lang silang magkakaibigan nang makita nilang nanlilisik ang mga mata ng matanda at titig na titig ito sa kanila. Kaya kinabahan na sila sa ikinikilos ng matanda dahil para na itong papatay umano ng tao. Kaagad na silang tumakbo pabalik, ngunit sa hindi inaasahan ay biglang nahablot ng matanda ang braso ni Marlon at walang habas na pinagkakalmot iyon. Nagsisisigaw na silang magkakaibigan at humihingi ng tulong dahil sa kitang-kita nilang nagkasugat-sugat na ang kanilang kaibigan nang natamaan ng mga kuko ng matanda. At doon na nasaksihan ng aking ama ang buong pagkatao ng matanda at halos magluwaan na ang mga mata nito, dilat na at ang mga ngipin nitong animoy ngipin ng aso na sabayan pa ng walang humpay na nag-uunahang pagpatak ng laway nito mula sa bibig. Mabuti na lamang at may isang lalaki ang nakapansin sa kanila, kung kaya agaran na sumaklolo ito at nagsama pa ng ibang mga tao. Mabilis namang tumakas ang matanda na pinaghihinalaan nilang aswang at nagtatakbo ito patungo sa purok na nasa di kalayuan.
Sinabi naman ng lalaki na purok daw umano iyon ng mga aswang. At mabuti na lamang ay hindi sila nakapasok doon. Dahil sa oras na makapasok sila sa purok na iyon, tiyak hindi na sila makakalabas pa ng buhay. Matiwasay naman silang nakauwi sa kanilang baryo at magmula nga noon, Kuya Bari, ay naging aral na sa aking ama na huwag basta-bastang sumama sa taong hindi kilala dahil baka mapunta ka pa sa purok ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Ronnie. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking mga magulang, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nicole. Nakatira po ako dito sa Dasma, Cavite. Ang edad ko po ay 34 na. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyong channel, Kuya Bari, at sa bawat kwentong ipinadadala ng inyong mga sender. Ako po'y talagang napapabilib at namamangha, lalo na kapag usaping aswang na. Pero ang higit sa lahat ay may mga natututunan po akong aral at kung ano ang iba't ibang pangontra laban sa aswang. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, Kuya Bari, 8 buwang buntis na po ako ngayon. Kung kaya't may mga kakaibang huni po akong naririnig tuwing pumapatak na ang gabi. At minsan po ay may naririnig din akong huni ng wakwak. Medyo tagong lugar po kasing baryo itong tinitirhan naming mag-asawa, Kuya Bari. Kung kaya, hindi nalingit sa akin ang tungkol sa mga usaping kababalaghan at mga aswang. Pero hindi po ang karanasan ko ang ikikwento ko po sa inyo, Kuya Bari, kundi po ang karanasan ng aking ina na itago na lang po natin sa pangalang Annalyn. Naganap ang pangyayaring ito sa lugar sa Visayas. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Nakiusap po kasi ang aking ina na kung maaari ay huwag kong banggitin ang kanyang tunay na pangalan at huwag nang banggitin ang baryo kung saan naganap ang kanyang karanasan. Nangyari po ito dekada 80 na. At ayon sa kwento ng aking ina, 3 buwang buntis na siya ng mga panahong iyon. At fiesta di umano sa liblib na baryo ng araw na iyon kung saan nakatira ang iba pang naming mga kamag-anak. Noong araw na iyon ay inimbitehan ang aking mga magulang ng tiyahin ng aking ina na si Tia Malu na pumunta sa bahay nito. Dahil daw marami umanong handa ang kanyang tiyahin at kakaunti lang naman ang kanilang bisita. At isa pa po ay dahil sa paboritong pamangkin ni Tia Malu ang aking ina. Hindi naman nag-atubiling pumunta ang aking mga magulang sa liblib na baryong iyon. Dahil halos lahat naman ay kakilala nila at masasabi niyang napakabait ng mga nakatira doon. Noong naroroon na sila ay agad na nawala ang pagod ng aking ina sa mahabang lakaran nila dahil sa napakaraming masasarap na pagkaing nakahanda at nakahain sa lamesa. At sinadya ring lutuin ng kanyang Tia Malu ang paboritong pagkain ng aking ina. Wow! Wow naman, Tia. Ang sasarap naman ng mga pagkain dito. At saka nagluto pa po talaga kayo ng paborito kong pagkain.
Namamanghang wika ng aking ina. Ay naku, alam mo namang ikaw ang paborito kong pamangkin. Kaya hayan, talagang sinadya kong lutuan ka ng paborito mong pagkain. Tugon ni Tia Malu. O siya, kumain na kayo at huwag nang mahiya. Maya-maya nga pala may ihahain pa akong pagkain. Dagdag na wika nito. Agad namang kumain ang aking mga magulang. Nang matapos na silang kumain ay nagpaalam sandali ang aking ina na may bibilhin lang siya sa may tindahan. Hindi naman iyon kalayuan mula sa tinitirhan ng kanyang tiyahin kaya lumakad na siyang mag-isa. Noong makarating na siya sa tindahan at nabili na niya ang kanyang sadya, nagulat na lang siya nang biglang may matandang lalaki ang biglang humipo sa kanyang tiyan. Kaya't napaatras ang aking ina at napagkamalang manyakis ang matanda. Ano ba naman kayo, Manong? Ang tanda-tanda nyo na manyakis pa rin kayo. Galit na wika ng aking ina doon sa matandang lalaki. Ayon pa sa aking ina, Kuya Bari, napansin niyang walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway ng matandang lalaki at may kakaibang amoy itong nagmumula sa kanyang katawan. Hindi niya po maintindihan kung amoy putok o amoy tae ng baboy. Basta po sobrang baho po ng amoy ng matanda ng mga sandaling iyon. Narinig naman ng nanay ko na sinaway ng tindera ang matandang lalaki at pinaalis iyon. Hoy, Tibong, umalis ka nga dyan sa harap ng tindahan ko. Baka malasin pa itong tindahan ko. Ang aga-aga namimirwisyon ka na naman sa mga suki ko. Galit na wika ng may-ari ng tindahan. Maya-maya'y biglang nagsalita ang matanda. Buntis ka, no? Naaamoy ko kasi ang batang nasa sinapupunan mo. Pwede bang akin na lang yan? Nakangising sambit ng matanda. Kinilabutan naman ang aking ina nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Hoy, ikaw matanda ka. Lumayas ka na dito sa harapan ng tindahan ko. Kung hindi, ahampasin talaga kita ng buntot pagi. Pananakot ng may-ari ng tindahan sa matandang si Tibong. Noong makita naman ng matanda ang hawak ng may-ari, ay kaagad na kumaripas ito ng takbo papalayo. Naku, ayos ka lang ba, iha? Huwag mo na lang pansinin ang sinasabi ng matandang iyon. Wika ng may-ari at tinanong siya kung taga saan ba siya. Sinabi naman ng aking ina na pamangkin siya ni Tia Malu. Ay, ganun ba? Diyan ba kayo matutulog sa bahay ni Malu? Naku, iha, mag-iingat ka ha. Lalo na yung dinadala mong sanggol, ingatan mo yan. Dahil yung nakita mo kanina, yung si Tibong, bantog na aswang kasi iyon dito sa amin. Kaya hanggat maaari ay huwag ka nang lumabas ng bahay kapag sumapit na ang gabi. Paliwanag ng may-ari ng tindahan. Kinabahan man ang aking ina dahil sa kanyang nalaman ay tumango na lang siya sa sinabi ng may-ari ng tindahan. At nagpaalam na dito na babalik na siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Kinagabihan, habang nag-uusap ang aking ina at ang kanyang tiyahin sa balkonahe, may nasipat siyang malaking baboy na kulay itim. Malapit ito sa kinauupuan niya. Hindi na lang niya iyon pinansin dahil normal lang naman ang mga ganoon kapag nasa probinsya ka.
Marami ka talaga makikitang mga baboy sa bakuran na hindi nakatali. Noong unang panahon daw po kasi, sabi ng aking ina, kahit na pumapasok pa yung baboy ng mga kapitbahay sa mga bakuran ng ibang bahay, ay hindi iyon pinakikialaman ng mga taga-baryo o kaya ay nanakawin ng ibang tao. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon na maligaw lang yung manok na alaga mo sa ibang bakuran, tiyak hindi na makakauwi yan dahil nasa loob na siya ng kawali at niluluto na. Isa pa, may alagang baboy rin pala ang kanyang tiyahin ng mga panahong iyon. Kaya ang buong akala ng aking ina ay isa yun sa mga alaga ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa, napangiwi na lang ang aking ina nang maramdaman niyang bigla na lang sumakit ng sobra ang kanyang tiyan. Habang nakaupo silang magtiyahin sa may balkonahe, nasipat niyang papalapit sa kanya ang baboy at nagbabaga ang mga matang kulay pula. "Anong nangyari sa iyo, iha? Ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong ng kanyang tiyahin at hinawakan siya. Tiya, sobrang sakit po kasi ng tiyan ko." Maluhaluhang tugon ng aking ina. Nagulat na lang ang aking ina nang maramdaman niyang tila ba may umaagos na tubig sa kanyang binti. At noong tingnan niya ang kanyang binti ay may umaagos na pababa na likidong kulay pula. Agad namang humingi ng tulong ang kanyang tiyahin sa mga taong nasa loob ng bahay. Mabuti na lang at mayroong albularyong bisita ang kanyang tiyahin noon. Kung kaya ay kaagad na ipinasok ang aking ina at ginamot ng albularyo upang tumigil ang pagdurugo sa puwerta ng aking ina. "Diyos me, kamunti ka nang makuha ng aswang ang dinadala mo, iha," wika ng albularyo habang inuusalan siya ng orasyon at iniihip sa kaniyang tiyan. Tapos ay nilagyan ng langis ng albularyo ang tiyan ng aking ina. Napaluha naman ang aking ina dahil sa sakit at nasabi nga niya sa mga ito na may isang matandang lalaki ang humipo sa kanyang tiyan kaninang tanghali noong bumili siya sa tindahan. Binanggit niya rin ang pangalan ng matandang lalaki na humipo sa kanyang tiyan. Kaya galit na galit ang kanyang tiyahin at pinagmumura ang aswang na si Tibong. "Lintik na Tibong yan. Pati pamangking ko dadalhin niya. Naku, makikita mo Tibong ka. Bukas na bukas pupuntahan kita dyan sa bahay mo." Galit na wika ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa, habang patuloy na ginagamot pa rin ng albularyo ang aking ina, mayroong narinig silang huni ng wakwak na nasa labas ng bahay. Kaya naman, kaagad na binuksan ng albularyo ang kanyang bag at nakita umano ng aking ina na may kinuwang buntot ng pagi ang albularyo. "Tumigil na ang pagdurugo, iha, kaya magpahinga ka muna dyan. At yung aswang naman na gumagawa ng kawalangihan sa iyo ang haharapin ko." Pagkatapos magsalita ng albularyo ay agad na lumabas ito ng bahay. Narinig na lang nila na tila ba may karambulan ang albularyo at makalipas ang halos kalahating oras ay bumalik na ito sa loob ng bahay. Pagkapasok nito ay nagwika itong hinding-hindi na babalik pa ang aswang
na nag-anyong baboy na iyon. Dahil pinagbantaan na ito ng albularyo na kung hindi aalis sa baryo ay papatay niya ito sa oras na magtagpong muli ang kanilang landas. Magmula po noon, Kuya Bari, hindi na natagpuan pa si Tibong. Tuluyang niyang nilisan ang baryo dahil sa banta ng albularyo. At hindi nga nagtagal ay nanganak na rin ang aking ina. Hindi na siya muling pinaranasan pa ng aswang. Magpasa hanggang ngayon ay hindi talaga malilimot ng aking ina ang kanyang naranasan doon sa liblib na baryo kung saan nagkaroon ng fiesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Nicole. Bago ko po umpisahan ang kwento kong ito, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na po sa butihing narrator natin na si Kuya Bari. Nais ko lamang pong ibahagi ang karanasan namin ng aking kapatid na magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Itago niyo na lang po pala ako sa pangalang Glenda. Kasalukuyang nakatira dito sa Maynila pero tubong Cagayan de Oro po ako at doon magaganap ang pangyayaring ibabahagi ko po sa inyo. Nangyari po ang karanasang ito dekada 80 at 16 anyos pa lamang ako noong mga panahong iyon. At ang nakababata ko pong kapatid na itago na lang din natin sa pangalang Jerome ay nasa 8 taong gulang ng mga panahong iyon. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lokasyon kung saang baryo nangyari ito bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa baryong iyon. Isang araw, nangunguha kami ng aking nakababatang kapatid ng mga gulay sa tabi ng ilog malapit sa bahay namin para may maiulam sa tanghaling iyon. Madalas kasi kaming manguha ng mga gulay kung saang gubat o baryo pa kaming napapadpad ng kapatid ko, lalo na kapag maliwanag pa. Minsan din talaga ay kakailanganin naming makakuha ng maraming mga gulay. Ito na rin kasi ang itinitinda ng aking ina para na din makabili kami ng bigas at iba pang pangangailangan sa loob ng bahay. Paminsan-minsan naman ay nakakakuha kami ng mga ligaw na prutas at iba pang gulay na pwede ding ipagbenta kinabukasan. Isang araw, 2:00 pa lang ng hapon na iyon ay nakahanda na ang mga gulay at iba pang prutas na ilalako naming magkapatid kasama ang aking ina. Ako ang tagabitbit ng gulay at ang kapatid ko namang si Jerome ang tagasigaw ng gulay. Bali, 3 po kaming magkakasamang maglalako. Pagsapit ng 3:00 ay nag-umpisa na kaming maglako sa baryo namin. Habang naglalako kami ay inaalok ko rin sa mga nadadaanan naming mga kabahayan. Hanggang sa sumapit na ang 4:00 na ay kakaunti pa lang ang naibebenta namin. Makalipas pa ang kalahating oras ay hindi pa rin nauubos ang mga paninda namin. Dahil maliwanag pa naman ang paligid, naglako pa kami kung saan-saan. Medyo marami pa rin kasi ang paninda namin. Habang naglalakad papunta sa kabilang baryo, ay naisip ng kapatid ko na magpahinga muna dahil napapagod
at nagugutom na siya, kakalakad. "Nay, magpahinga naman po tayo," wika ng kapatid ko. Nagsabi naman ang aking inay na kailangan na naming magmadali sa paglalako nang sa ganun ay hindi kami abutan ng gabi sa daanan. "Ay naman pagod na po talaga ako, inay." Umupo sa tabi ng daan ang kapatid ko at mula sa kinauupuan niya ay may napansin siyang panaderya sa tawid ng daanan. Agad naman itong nagsabi kay inay na kung pwede ba ay bawasan ang pinagbentahan ng gulay upang bumili ng tinapay. "Sige na po, nay. Kahit isa lang pong tinapay. Gutom na po talaga ako," sabi nito sa aming ina. Nang matanong ko naman ang panaderya, ay natakam din ako sa mga paninda nitong mga tinapay. Napakabango kasi ng amoy nito na tila ba bagong luto lang, at kahit nasa kabilang kalsada ay amoy na amoy ko pa rin at napansin ko ring pinipilahan ang panaderyang iyon. Kaya nagwika si inay na baka masarap nga ang paninda nitong mga tinapay. "O siya. Sige, 2 lang ang bilhin mo ha, dahil hindi pa natin nauubos ang mga paninda natin. Sige, bilisan mo lang ha at gagabihin na tayo," utos ng aking ina. Agaran naman kaming naglakad ng kapatid ko papunta sa kinaroroonan ng tindahan. Habang papalapit ako ay nagtataka naman ako nang biglang mapansin kong nagtitinginan sa amin ang taong nakapila doon. Subalit hindi ko na lamang pinansin iyon at nakatuon lang ang pansin ko sa bandang unahan. Dahil na rin sa iisang klase lang naman ang ibinebenta nitong mga tinapay. Habang naghihintay ako na makabili, ay may biglang nagsalita. Kung kaya napatingala ako at nakita ko ang isang matandang nasa unahan ko at nagwika ito ng, "Iha, mukhang bago ka lang bumibili dito ah." Nagulat naman ako at sumagot sa pagaralgal kong boses. Opo, naglalako lang po kami kasi ng mga gulay. Nagutom po kasi ang kapatid ko, kaya bibili po sana ako ng tinapay." "Ay oo, iha. Masarap ang tindang tinapay dito. Madalas ngang nauubos kaagad ang tinapay na nga dito itong mga tinda nila. Dahil sa bukod na masarap na, may palamang karne pa ang tinapay." Bulalas na wika ng matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita kong takam na takam ang kapatid ko sa sinabi ng matanda. Kaya naman hinatak nito ang damit ko at bumulong ng, "Ate, gutom na po talaga ako." Noong marinig ito ng matanda ay agad ito nagwika ng, "Ay, sige, mauna ka na, iha. At mukhang gutom na gutom ang kapatid mo." Nagulat pa ako nang sumigaw ito ng, Oo, sige, paunahin ninyo itong mga bata para makabili na ito ng masarap na tinapay." Natuwa naman ang aking kapatid sa narinig dahil gumilid ang mga namimili at tumingin sa kinaroroonan namin magkapatid. Napansin ko rin na nakangiti ang mga tao sa amin ng kapatid ko at parabang tuwang-tuwa ang mga iyon. Noong makalapit na kami, ay agad namang ngumiti ang lalaking nagtitinda
at nagtanong pa ito, "O iha, ilan ba ang bibilhin mo?" Dalawa lang po sana. Magkano po ba?" Sagot ko sa lalaking nagtitinda. Napakunot noo ako nang magsabi ang matanda ng, "Naku, huwag mo nang bayaran iha. Sa inyo na lang yang tinapay." Kaagad na inaabot ng matanda ang tinapay at nagpasabik sa kapatid ko. Kaya pagkaabot ni Jerome ng tinapay, agad naman itong tumakbo papunta kay inay. Nagpasalamat naman ako at gumanti lang ng ngiti ang matanda. Agad naman na kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man kami nakakalayo sa tindahan ay may narinig ang aking ina. Kung kaya agarang pinatahimik kami nito. "Nay, bakit po?" tanong ko dito. Sumagot naman siya nang may narinig umano siyang huni ng ibon. At anya pa ay ngayon palang umano niya iyon narinig sa tanang buhay niya. Kaya naman kinutuban siya at agad na pinagmadaling maglakad si Jerome. Habang ang kapatid kong si Jerome ay sarap na sarap sa kinakain nitong tinapay. "Ang sarap naman talaga ng tinapay, ate. Tingnan mo oh. Sana bukas dumaan ulit tayo dito, inay. Bili tayo ulit." Wika ng kapatid ko. Nagulat naman ako nang bigla na lang sininghalan ng aking ina si Jerome. At anya pa ay bilisan na naming maglakad at maggagabi na at baka hinahanap na kami ni itay. Sa kadahilanang napapansin na ni inay na magdidilim na ang paligid. Kung kaya hinatak niya na ang nakababata kong kapatid at nagmadali na kami sa paglalakad. Noong makarating na kami sa bahay, ay padabog na kinatok ng aking ina ang pinto ng bahay at nagsisigaw, "Lino, Lino, buksan mo itong pinto. Hinahabol kami ng mga aswang." Agad namang kaming pinagbuksan ng aking ama ng pinto. Kung kaya patakbo na kaming pumasok sa loob ng bahay. At saktong pagpasok nga namin ay agarad na kaming nakarinig ng mga yabag sa bubungan namin na gawa lamang sa pawid. Galit naman ang aming ama at agad na kumuha ng bagakay na may tulis ang dulot. Nagyayayaw-yaw ito at pinagagalitan ang aming ina. "Naku naman, saan ba kasi kayo nang galing at sinusundan kayo ng mga nilalang dito?" Galit na patanong na wika ng aking ama sa aking ina. Nagpunta kami dun sa kabilang baryo para magbenta ng mga gulay na nakuha ng mga bata kanina." Habang nagkakasagutan ang aking mga magulang, ay umiiyak din ang kapatid ko sa sakit ng tiyan na ikinagalit ng husto ng aking ama. Agad namang nagsiga si inay sa gilid ng bahay ng goma at nagsisigaw sa mga kapitbahay at humihingi ng tulong. Noong marinig ni Aling Tess ang sigaw ng aking ina, ay agaran ring itong sumigaw na may tao umano sa itaas ng bubungan namin. Si Aling Tess, Kuya Bari, ay isang manggagamot sa baryo namin. Lahat ng mga nagkakasakit sa baryo o sa kabilang baryo ay dinadayo siya upang magpagamot. Kaya naman, noong makita niyang namimilipit sa sakit ng tiyan ang nakababata kong kapatid, ay pumasok siya kaagad sa bahay. Agad niya itong nilapitan at agaran niya itong pinahiran ng langis na ginagamit nito sa panggagamot. Habang ipinapahid ang langis, ay tila ba may ibinubulong dito si Aling Tess. Noong mahaplusan ni Aling Tess ang tiyan nito, ay
naghihiyaw ang nilalang sa itaas na parabang nasasaktan iyon at mas nagiging agresibo ang nilalang na parabang gusto nitong pumasok sa loob ng bahay. Lintik kang aswang ka, pati bata balak mong yang gawin. Noong mabanggit ni Aling Tess yun, ay agad na alala ni Inay ang tinapay na nabili namin sa kabilang baryo. Nang sabihin niya kay Aling Tess na walang ibang kinain ang kapatid ko kundi ang tinapay na may palamang karne lang. Kitang-kita naman sa mga mata ni Aling Tess na nagulat ito. Agad humingi ng isang basong tubig si Aling Tess at inusalan ito ng orasyon. At pagkatapos noon ay ipinainom kaagad kay Jerome. Pagkainom ni Jerome ng tubig ay walang ano-anong sunod-sunod na nagsuka si Jerome hanggang sa maisuka niya ang isang kapirasong daliri ng tao. Gulat na gulat kami at pati si Inay ay napaduwal na rin sa pandediri. Takang-taka talaga lahat kami dahil papaano nagkaroon ng daliri samantalang tinapay at karne lang naman ang kinain ng kapatid ko. Ayon sa manggagamot ay kamuntik na daw na mayanggaw ang kapatid ko. Iyon daw ay ang pamamaraan ng mga aswang na nagbebenta sila ng kung ano-anong pagkaing tao na akalain mo ay normal na pagkain lang ito. Maya-maya'y lumabas si Aling Tess at hinarap ang nilalang. Itinaas nito ang kanyang medalyon na nasa liig niya. Walang ano-ano ay biglang pumagaspas papalayo ang nilalang at parabang takot na takot ito doon sa medalyon. Noong araw ding yun ay gumaan na rin ang pakiramdam ng aking kapatid at tuluyan nang nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami pinayagan pa ng aming itay na sumama upang maglako ng mga gulay. Sa halip ay si Inay na lang ang naglako nito at hindi na rin lumalayo ang aking ina sa mga ibang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Glenda. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.